Bago ka makapasok sa Chingy Park, need to access from MTR station. And you have to pass by the shopping mall Maritime Square before the park. And you can have nice and peaceful part in here in Chingy Park. Dadalhin ko kayo sa malaparaisong pasyalan dito sa Chingy Park. At hopefully na mag-enjoy kayo ulit. At alam kong masasyahan kayo sa lahat ng inyong makikita at matatanaw sa lugar na ito. Tara, samahan niyo ako at enjoy your watching. Chingy Park is a public park, Broadway Garden and St. Paul's Village and its proximity. It was opened to the public on September 1996 with an area of 7.09 hectares. The park was organized by the Leisure and Cultural Services Department under Kwai Ching District. My first expression here in Chingy Park is just like a paradise. Nararamdaman ko na parang ginawa siya or inukit na parang Northern Europe ang design dahil sa maple trees na nagbabago ang kulay at nagiging red ito. At hindi lamang sa mga maple trees kundi makikita mo rin yung mga lagoons, lake, yung mga waterfalls at yung mga puno na mga nagagandahan din dito ay talagang masasabi kong isang peaceful and relaxing place ang Chingy Park. Gustong-gusto ng mga photographer ang area nito kasi yung mga nagliliparang ibon, hindi sila kasi nakakulong like na nasa hawla sila kundi nakakalipad sila ng malaya everywhere here in the Chingy Park. Minsan kasi may mga photographer na ang gusto lang nilang makuhanan ay yung mga ibon o yung may mga turtles din and koi fish. Meron pa nga ako napansin na tilapia na pwede siyang gawing miso. Pero I think na hindi naman talagang pwedeng kunin ang mga isda dito dahil para lang gawin mong miso. So kundi talagang inaalagaan din, pinalalaki sa fish pond dito sa Chingy. Sa atin sa Pilipinas, kung gusto mo makakita ng mga ganitong ganda, ay kailangan mo pang dumayo sa kabundukan para lang mapansin at makita mo yung mga nagagandahang mga puno. Minsan pa nga hindi natin ito pinapansin, pero sa parte ng Hong Kong, napaka-special nilang gumawa ng mga natures at saka imagine palibot ng park na ito ay talagang yung point of view is yung mga nagtataas ang mga building dito. Kaya kahanga-hanga yung paggawa nila dito at saka yung pagdi-design para lang yung mga residente ay talagang magkaroon sila ng ganitong magandang lugar na pasyalan. There is plenty of opportunity for photographers, for birds lovers. There are lilies and ponds of waterfalls also here, and also favorite for wedding couples to take wedding pictures.
people can do physical exercise and relax. People can do also a picnic surrounded by the lake or even under the trees. Marami din akong napapansin ng mga kababayan natin dito na nagpipiknik at dito sila nag-i-spend ng kanilang weekend sa park na ito ng Qingmi. I can feel this area is very relaxing, lalo pat naririnig mo yung mga nag-aawit ng mga ibon sa paligid, yung simoy ng hangin, at yung mga tumutunog na mga water na nanggagaling sa lake or yung mga fountain sa katabi lang nito. Ang idea kung bakit maraming photographer dito ay yung makakuha sila ng magandang litrato sa mga birds na nagliliparan dito kasi may iba't ibang klaseng ibon ang meron dito. At pag lumilipad sila at yung mga ibon may mga uri na katulad sa atin na may mahahaba yung buntot, kaya yung mga photographer yun ang gustong-gusto nilang kuhanan ng mga litrato. Qingmi, one of the Hong Kong best park here in Qingmi Park. At kung natatanong ninyo yung mga naghihilirang mga puno na yan, ay nagbabago ang mga kulay nila during winter. At Qingmi Park, you will be notice a touch of Europe. There are playable walking trails and palm and prunus garden and a lookout pavilion later at aakitin din namin ang lookout pavilion na yan. At sa mga photographer, ang hilig lang nila ditong kuhanan ay yung mga swan na nandyan sa gitna na mga ibon na sadyang bumababa at lumalakad lang katulad nito. Sa parting Yunlong ko napakita yan noong minsan na meron kaming photoshoot. So doon lang sila naninirahan sa party ng mga probinsya. Nang mapagawi ako sa lugar na ito ay marami ng mga photographers ang naka-stay dito at nakapokus na yung mga lens nila sa mga subject na gusto nilang kuhanan. Siguro ang napansin ko lang dito, yung most nilang gustong kuhanan, yung mga ibon or yung mga turtles na nandiyan sa paligid ng mga lake na umaahon at yung mga koi fish na kayang abutin ng mga lens nila. At masaya silang pagmasdan o masaya silang kasama kapag nag-i-enjoy talaga ang bawat isa. Bawat isa sa atin ay mahilig sa larawan, mag-selfie, mag-photoshoot, or kung isa kang photographer, ang hilig mo ay maglakad, kumuha ng mga subject na gustong-gusto mong kunan, at makipagsalamuha sa mga tao o sa kapwa mga photographer. Walang masamang makipagkaibigan, magtanong, at mag-share ng mga point of view at yung mga hilig kasi ng bawat photographer ay iisa. Kaya masarap silang kasama sa mga sandaling itong naririto ako sa park ng Qingmi.
big with lots of flowers, and the point of view of the top of the park ng Lookout Pavilion, you can sightseeing a wonderful view of the city. Ang bulaklak ng mga bonggambilya sa atin di masyadong napapansin. Pero dito sa kanila ang bandal na nagpupulahang mga bulaklak ay special para sa kanila. Tulad ko, first time kong makayapak sa part na ito. Pero feeling ko, bumalik ako sa panahong nasa Europe pa ako. Thank you lagi sa mga sumusuporta sa akin, Team Bop, Team Wetwet, Team Hong Kong. More power sa ating lahat ngayong bagong taon. Maraming salamat sa inyo lagi.